Dito muna tayo by Aljo. Nako, maraming salamat. At pasado na pala sa committee level ng Committee on Child Welfare itong panukalang batas na House Bill 8987 or an act ensuring child support and penalizing parental refusal or neglect thereof. Ay kami tayo ang nag-file diyan by Aljo. Kasama of course ang iba pa mga mambabata sa AXIS, pati I believe pati si Congressman Paul Dasa kasama diyan. Mabigat Maraming dahil mga congressman ang kasama natin diyan. mabigat ito dahil ang parusa nito makukulong yung mga responsableng tatay. 6 years. 6 years. Kung may trabaho ka tapos hindi ka magpapadala sa anak mo na anak mo sa una, kaso ka. Ayun. So mabilis na lang ito. Hindi na ito sa korte dadaan. DSWD na. DSWD. Ayun, Kaya nga ngayon, nasa House Appropriations Committee naman para pag-usapan nila kung magkano. Dahil magtatayo, kailangan magbuo ng isang opisina ang DSWD na tututok lamang dyan. Sa problema yan. Oo. Okay. Na hahabol sa mga magulang, mga tatay na mga bastardo. Ayan, naka-live na tayo sa PTV. Live na tayo. PTV PTV at Radyo Pilipinas. Good morning, good morning. Nasa linya si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Sec Irene, good morning ma'am. Magandang umaga, Kong Erwin. Magandang umaga, Sir Aljo. And magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng niyo pong programa, sir. Ma'am, meron na akong konting good news. Ang yung child support bill na hinihain po namin ng inyong lingkod at ilang mga kasamahan sa Kongreso ay aprobado na sa House Committee on Child Welfare. At ito ngayon ay patungo na doon sa Committee on Appropriations para pag-aralan kung magkanong pondo ang ilalagay dahil kailangan pala munang magtayo ng isang sangay o opisina dyan sa DSWD na tututok lamang dito sa problema na ito, yung mga at habulin yung mga ama na ayaw magsustento sa kanyang anak. I think this is good news, Asek Dumlao. Yes, Kong Erwin, malugod po na wini-welcome ng Department of Social Welfare and Development ito nga pong panukalang batas. Ito nga po ay sinasabi natin, we remain steadfast sa ating pong commitment na sumuporta sa mga inisyatibo aimed at strengthening child support and yung pag-i-ensure po kong ng well-being ng mga kabataan, ng mga children. At tinitiyak din po ng DSWD na kung maging batas na ito at mabuo itong National Child Support Program under the National Child Support Office, titiyakin ng DSWD that we will adhere, we will provide yung necessary support para sa mga iba't ibang ahensya sa national at local levels. Nang sa gayon nga po ay maayos nating maipapatupad itong programa at matitiyak po na yung kalagayan o well-being ng mga anak ay matiyak po natin. Alright. So, antabayanan na lang ho natin yan. Ma'am Sauna ay maipasa ka agad dyan. Anyway, ma'am, cambio muna tayo. Kumusta na ho pala yung inyong pag-iimbestiga din at pagsisiyasat dito sa nangyari sa isang Sampaguita girl na nakaalita ng gwardya sa isang mall kamakailan? Ano na ho ang development, ma'am? Yes, Kong Erwin, noong Biyernes, nagtungo nga po tayo doon sa tahanan noong Sampaguita girl. Nakausap po natin yung mga magulang. Nakausap din natin yung Sampaguita girl while wala po siya sa kanilang tahanan, nasa paaralan siya at that time. So we were able to affirm na nag-aaral po sa kolehiyo yung pong Sampaguita girl at yung pagbebenta nga po ng Sampaguita, isa sa mga pamamaraan nila para matustusan yung pangangailangan po nila pang-araw-araw. Especially at medtech student po, yung Sampaguita girl, marami pong pangangailangan sa paaralan. So tinutustusan po iyon sa pamamagitan ng paglalako after their classes. So nakita din po natin na kinounsel din po natin, tinignan kasi natin kung Erwin, following the case management process, ano yung mga possible interventions na may bahagi rin natin sa kanila, especially at pansamantala ay tumigil munang maglako yung Sampaguita girl dahil nga daw nababash na din po siya. So dahil napakarami ng mga lumalabas o nagsi-circulate na informasyon sa social media. So, pero mama, matanong lamang po natin. So, is it true na hindi po talaga siya minor? Hindi siya 11 or 12 years old. Siya po ay 18 years old dahil nasa college na po siya.
nasa kolehiyo na po siya, Kong Erwin, hindi na po siya minor. Tapos ma'am, At, matanong po, marami po nagtatanong kasi yung uniform niya raw pang high school. Did you also check kung itong tama po ba yung uniform na suot niya or ito ay ginamit niya lamang kasi parang pang high school ang kanyang uniforme. Ito ay talagang college uniform ito, ma'am. Well, batay po, Kong Erwin, dun sa impormasyon na nakalap po ng mga social workers natin at tayo po nung nagtungo nga tayo. Dahil nga po sa hirap ng buhay, dahil nakita talaga natin po na mahirap talaga po yung kalagayan nila. So yung pong uniforme pa po niya noong high school ang ginagamit niya sa kanya pong pagpapasok. Dahil medyo pareho po, no? Yun nga pong uniforme niya noong high school at ngayon. Ang magulang niya po ba, ma'am, ano raw ang trabaho? Hindi man lang siya natulungan para nakafocus yung kanilang anak sa paghahanap buhay. Sana tinulungan naman lang ni tatay. Mukhang malusog naman yung kanyang ama o kanyang ina. Bakit di sila tumulong? Sila po yung magtinda para yung bata ay nakafocus sa pag-aaral. Opo, kung yung tatay po ay naglalako po, pag minsan prutas, pag minsan sampagita. Okay. Si nanay po gumagawa ng sampagita. Nakita po natin doon sa kanilang tahanan yung mga bulto nga po, no, na ginagawa nilang sampagita. Alright. Okay. So, kayo ma'am, ano ma-advise naman ninyo kung may mga magulang pa dyan na hinahayaan nilang anak maghanap buhay, lalo na po yung mga minor, yung mga nasa elementary. Ano hong ma-advise nyo ho dyan? Meron di ho ba may kaakibat yan ng kaparusahan kung anak mo pinagtitinda mo dyan habang ikaw ay dyan nagtutong-its o umiinom sa iyong bahay? Tama po ba, Asek Irene? Well, kung sabi nga rin po natin, no, doon sa nanay ni Sampaguita Girl nung nagtungo tayo, na pinalalahanan natin actually sila na sana po ay wag din hayaan yung mga anak nga po nila na maglako, manatili sa lansangan, especially na sa gabi. Sabi po natin na may mga pamamaraan naman po para makatulong tayo sa mga college students na hirap po sa kanilang mga academic requirements. May mga ibang interventions na pwede po tayong ipatulong, may mga programa na pwede po nilang ma-access. Dun po sa katanungan nyo, kung of course lagi nating pinapaalala na dapat ang mga bata ay nasa mga nurturing environment. Correct. Hindi po dapat nasa mga lansangan, hindi dapat naglalako o naglilimos. Pinaalalahanan natin ang mga magulang yung kanilang parental responsibilities. Dapat po nilang i-perform yan o isagawa ng maayos ng sa gayon. Yung pong best interest ng kanila pong mga anak ay mapangalagaan, yung mga karapatan ay din maprotektahan. So ito po, sama-sama nating paalalahanan yung pong mga magulang, because sabi nga natin, it takes a village to raise a child. So there should be a collective effort on all our parts na palalahanan po yung mga matiyak na yung pong well-being or the best interest of the children are always upheld po. Asek, na-check mo ba yung ilan dyan na talagang nagkukunwaring estudyante pero humingi po ng limos sa kalsada? Meron nung napansin yan dyan sa may Valenzuela? Well, we'll have to check on that, Sir Aljo. Meron din naman tayong programa, yung pag-abot program. We could conduct reach-out activities. Pwedeng puntahan ng mga social workers natin yan para makausap din po yung mga bata. At kung talagang hindi naman po sila, kung abandoned, neglected ba yan, dalhin po natin sa ating processing center. Nang sa gayon, may bigyan po natin ng kaukulang tulong. Dito naman po dun sa Sampaguita Girl, well, Sir Aljo, we were able to ascertain na sila po ay nag-aaral. Nag-aaral talaga, okay. Documents, Okay. and na-affirm naman po natin yung Sige po. facts. Alright, thank you. Asek Irene Numlao ng DSWD, maraming salamat po. Magandang umaga.